Kaya naman po bilang tugon, ang ginawa po natin ay ilayo po natin ang Pasig City CSO Academy. Kung natagpuan na matagal ko na. Anyway, good morning po sa ating lahat. Una ho, gamitin ko yung pagkakataon upang pasalamatan po kayong lahat. Ang bilis talaga ng panahon. 3 years ago, tinulungan niyo po si Cap Eric. Ngayon ho, dahil sa tulong niyo, Konsi Eric na tayo. No? Palakpakan niyo po yung mga sarili niyo. Tayo po yung nahirang bilang committee chairperson on health, sanitation, and nutrition. Kaya good news po, sinikap po natin na simulan na sa Pasig ang universal health care. No? Isa ho sa magandang benefits ng universal health care ay yung libreng pag-oospital. Alam ko, medyo malayo kayo sa dalawang ospital natin, no? Pero gusto kong ipabatid sa inyong lahat na 3 taon na ho na ini-implement natin ang no balance billing sa ating mga ospital. Wala na hong binabayaran, no? Pag na-confine tayo, miski magkano pa yung bill. Ako nga ho, last year na ospital yung nanay ko, doon ko dinala si mami, no? Ang naging bill namin 800 plus thousand. Binawas yung PhilHealth, binawas yung seniors discount niya. Lumabas ho kami ng ospital, wala po ako binayaran. Iba pa pong sektor. At ito po ay kauna-unahan sa buong Pilipinas. Mga kasama, alam niyo po, pag i-enroll niyo ito sa ibang leadership institution, ang tuition fee po dito 70,000 hanggang 150,000 pesos. Yung tinayo po natin dito sa Pasig, kauna-unahan sa buong Pilipinas, ito po ay libre at walang bayad. At alam niyo po ba ilang taon ang pinakabata po namin graduate? 82 years old. Kaya naman po, ba't ko po pa ito kinukwento? Mga kamahal ko pong kabarangay dito sa San Antonio, hindi man po tayo pinalad noong 2022, wala man po tayong posisyon o kapangyarihan, ginawa pa rin po natin ang ating trabaho ng may kausayan at dedikasyon. Paano pa po kaya kung pagbibigyan niyo ko this 2025, mas hihigitan pa po natin at mas gagalingan pa po natin. Makakasa po ba ako? Siyempre, Councilor Kiko Rusca! Magandang umaga aking mga kabarangay. Yes, home court. Pero alam ko po, excited na rin po kayo madinig ang mga sasabihin ni Kong Romani, Vice Dodo at ni Mayor Vico. Kaya hindi ko po masyado mahahabain dahil lagi naman din po tayo nagkakausap, lagi tayo nagkakasama-sama. Siguro gusto ko lang po muna unahin ng isang malupit na pasasalamat po sa inyo dahil nung nakaraan na eleksyon, finally, nakulitan na kayo sa akin, naupo nyo na ako bilang representante ng ating barangay sa loob ng ating konseho sa ating lungsod. Kaya maraming salamat po sa tiwalang binigay ng Barangay San Antonio sa isa sa mga very own nyo po. And again, maraming salamat kay Cap, sa buong council, sa support na patuloy nilang binibigay sa lokal na pamahalaan, sa mga inisyatibo natin dito sa ating barangay. Alam niyo po, lagi kong sinasabi, ehemplo ang barangay natin sa halos maraming barangay dito sa lungsod natin. Napakaganda po ng estado ng ating barangay. At ito po talaga kadalasan ang tinitingnan o bini-benchmark na ibang mga barangay dito sa lungsod natin. Kaya very proud po ako na maging taga-barangay San Antonio. Sa totoo po, no,
nung first term ko pa lang bilang congressman ng lungsod ng Pasig, ang naabutan ko po nun, yung minimum wage earners ay nagbabayad ng income tax. Yan po naabutan ko pa yan. Kaya nung first term ko, ako nag-author po sa House nung panukalang batas para maging income tax exempt ang lahat ng minimum wage earners. Kaya ngayon po, hindi na nagbabayad ng income tax ang minimum wage earners. Pero dati po, first term ko, may nagbabayad pa po sila noon. Pangalawa, gusto ko lang mabanggit, pagkatapos po nun, may iba yung batas akong ginawa, pero nandun na rin po sa pink na pamaypay. Siguro kikwento ko na lang po yung tungkol sa edukasyon. Kasi dito na po ako nag-focus sa edukasyon. Kasi tingin ko po talaga, ito ang susi. Isa na lang po mapanggitin ko. Yung iba kasi patas na lahat, yung inclusive education law, ALS, mental wellness, yung mga nag-aaral na mga estudyante sa private school pala. Kasi minsan natatanong sa akin yan. Dati po, pag nag-aaral ka sa private school, tapos hindi makabayad ang magulang mo ng tuition fee sa kahuli-hulihan, hindi ka papayagan kumuha ng finals exam. Kahit wala kang kinalaman, may batas na po tayong in-author. Bawal na po ang no permit, no exam policy. Kailangan payagan ng bawat estudyante sa private schools mag-exam. Pwede naman po yung mga records hindi ma-release, pero wag ninyong payagan ninyo ang bata mag-exam kasi mental torture yan. Nga pala, pagbalik ko rin po ng 19th Congress, yung huling Congress, tinitingnan ko po yung K-12 program. Napansin ko po dyan, wala na yung tinatawag na good manners and right conduct, yung GMRC. Alam natin po ang totoo. Kailangan rin ng magulang ng tulong ng paaralan dahil ilang oras rin na sa paaralan para maturuan ng tamang right conduct ang ating mga bata. Nakakalagay na rin po sa pink na pamaypay na yan. Ginawa ko na pong batas yan, itong coming academic calendar, full implementation na. Ibabalik na sa subject ang GMRC sa grade 3 to 6. Po niya, nagko-consultations na siya tungkol dito. Meron po akong pinasa on third and final reading sa House of Representatives. Ang pangalan po niya, Education Pathways Bill. Sa bill na ito, inaamyendahan ko po yung pahirap na K-12 law. Ang totoo po, noong 2012, di ba, 2012 po, inumpisa tayo na tanggapin nyo na itong K-12. Yung dagdag na 2 taon, yung 11 and 12. Sa totoo, maraming umangal nun. Ang sinasabi nga ng karamihan, hindi natin kailangan. Pero, ang sabi nila sa atin noong 2012, tanggapin nyo na. Kasi, ang graduate ng grade 12, magkakaroon ng kalidad na trabaho. Ang sabi rin nila, ang graduate ng grade 12, college ready na. 2012 po yun. 2013, napasa yung batas. Ngayon po, 2025 na. Alam natin ang totoo. Ang graduates ng grade 12 natin, karamihan, hindi nakakuha ng kalidad na trabaho. Ang totoo, ang trabahong nakuha nila, pwede nang nakuha nung dating nag-graduate ng 4th year high school or grade 10. Sabi nga po ng mga empleyado, di ba, industriya, ang preference pa rin nila, college graduate, or at least nag-second year college. Ang sabi rin sa atin noong 2012, hindi kailangan yung tanggapin yan. Kasi ang 4th year high school na graduate, 16 years old lang yan. Ang age of majority, 18. So paano magkakaroon ng trabaho yun? Pero alam po ninyo, kahit na nasa law school pa ako noon, meron ng labor code noong 1970s pa. Under the labor code, meron tayong learnership, apprenticeship programs. Yun yung for 15 to 17. Yun po, pwede na silang pumasok, magkaka-allowance pa. Hindi po katulad ngayon. Magtanong po kayo, meron mga estudyante pumasok sa TechVoc, pag mag-OJT sila pa nagbabayad para tanggapin sila sa OJT. Sabi rin po nila, college ready, di ba?
Oh, alam natin ang totoo. Depende pa yan sa kurso mo sa kolehiyo. Di ba po, marami gusto mag-engineering. Kasi maganda po engineering. Pero pag-apply mo, tinanggap ka sa isang kolehiyo, ang tatanungin sa'yo, anong strand ang kinuha mo? Kung hindi ka ng STEM, dadagdagan ka ng subject sa kolehiyo. Dahil kulang raw yung natutunan. Kung gusto mo mag-psychology or allied courses, kung hindi ka nag-UMS, dadagdagan ka rin po ng subjects. So, ang ginawa po natin sa K-12, pinahaba na natin yung elementary, pinahaba pa natin, depende sa kurso, ang kolehiyo. Tapos sa totoo, yung kalidad na trabaho, hindi naman po nag-expand. Pareho rin. Kaya meron tayong college graduates na may pwersa po magtrabaho na kahit na hindi talagang tugma sa pinag-aralan nila. Hindi po tama yun. Sa totoo, lagi kasing binabanggit, di ba? Critical thinking. Sa totoo, maganda ang critical thinking. Pero para sa mayayaman na pamilya, sa may kaya na pamilya, pwede natin pag-usapang mahabaan ang critical thinking. Kasi kahit gaano katagal mag-aral ang anak nila, may kakainin po yun. Pero sa karamihan ng pangkaraniwang Pilipino, kailangan nila makapagtapos ng kolehiyo dahil gusto nila makakuha ng kalidad na trabaho. Eh ngayon po, lumabas na yung FLEMS, PSA, di ba? Anong sinabi? Yung graduates natin ng senior high school, 19 million na pag-graduate na hindi nga marunong, walang functional literacy, hindi makomprehend yung binasa nila. Yung ba yung college ready? Yung ba yung pinipilit natin ang critical thinking? Ang kailangan po ng estudyante natin, functional literacy, marunong magbasa at naiintindihan ang binabasa. Ang mahusay na mayor, Mayor Kiko Soto! Magandang umaga, Barangay San Antonio. Kamusta po kayo? Yung mga nakaw po, okay lang po ba kayo? Yung mga ayos sa likod, ayos lang po kayo dyan. May energy pa po tayo. Yung mga nasa gilid, kamusta po? Mainit po ba? Hindi pa? Maya-maya, iinit na po. Yung mga nasa likod, ating mga barangay officials, sa pangunan ni Cap Raymond, nasan po si Kaya and Cap. Maraming salamat po sa pag-welcome sa amin. Sa lahat po ng mga kasama sa San Antonio, maraming salamat po sa inyo. Talagang layo na nung narating natin bilang isang lungsod. Sabi nga ni Congressman kanina, nung una po kami naglakad dito, medyo iba pa po ang sitwasyon doon. Na madalas pag bumababa kami ni Congressman sa iba't ibang lugar, kinakabahan ng mga tao. Lalo na po mga opisyalis ng mga samahan. Tatakot sila, baka pag nakita may picture kasama namin ni Kong, baka pag December, wala nang ba yun na matatanggap. Maraming konsehan sa Distrito 1, mga kaibigan, Gold Straight, Giting ng Pasig, mabuhay ang ating president. Hindi boto ang number 4 sa balota, Mayor Vico Soto! Barangay San Antonio, maraming salamat po. Gold Street, Giting ng Pasig. God bless us all. Hi, hello Coach Arvin. Happy birthday, belated. Okay na po, lupat lang. Salamat po.
kayo, picture ako kayo.